Hi guys! So here we go again at magluluto tayo ng salmon head sweet and sour. Simple lang to guys. Preparation lang ang napakatagal. So yan, kailangan natin ng pangkukot sa ating ipipritong salmon head. Pwede din naman ibang isda. Tapos meron tayong carrots, leek, kinchay, at saka yung ating siling haba. Tapos meron tayong panggisa. Syempre kailangan natin ng luya. At saka, ito, kailangan natin na i-coat or ating lalagyan ng parang breading na rin. Sabihin na natin parang breading. Ito para hindi lang siya manikit dun sa ating mantika para maprotektahan din yung ating salmon. Kasi ang salmon guys, napaka-delicate niya. Ibig sabihin, madali siyang madurog. So, ito, hindi siya gaya ng ibang isda. Parang mas madali siyang maluto. And also, hindi siya pwedeng prituhin na parang galunggong na talagang sobrang lutong kasi hindi mo na may enjoy yung texture at saka yung pagkasariwa ng ating salmon head. Ayan. Tapos, syempre, prep muna tayo. Ito yung ginagawa natin. Prep muna. Ayan. Guys, dahil yung isang kamay ko nasa camera, so, yung kabilang kamay ko, humahawak din ng basa. At the same time, so, ginamitan ko na lang ng kutsara para makatulong sa paglalagay ng ating pinaka parang breading. Ayan. Yan, guys. Tapos, the dust off mo lang yung ibang sobra. And syempre, ito yung importante sa lahat, yung pinaka-sauce niya. Ayan, nilista ko na. Pause mo na lang kung gusto mo makuha yung listahan. Tapos, before mo lagyan ng cornstarch, ang gagawin mo dyan ay titikman mo kung tama na ba yung asim o yung tamis na gusto mo o anghang. Pwede ka maglagay ng labuyo dyan. And, magsasabi ka, bakit parang ang dami mo nilalagay na cornstarch? Ewan ko ba guys, yung cornstarch ngayon ay hindi nakagaya ng cornstarch dati na 1 teaspoon lang lalapot na. Ngayon parang kailangan maubos mo muna yung cornstarch na binili mo bago siya lumapot. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Pero yan, kaya medyo dinamihan ko yung cornstarch na nilagay ko. And ang gagawin nyo lang dyan, tutunawin nyo. Ibig sabihin, lahat ng lumps na yan, dudurugin mo hanggang maging liquid or part ng liquid natin. And also, papainit ka na ng mantika at uunahin natin. Bakit ang daming mantika? Yan ang dahilan. Gusto nating ma-incorporate yung lasa na lang ng gulay natin at yung igigisa natin dito sa mantikang pagpiprituhan natin ng ating salmon. So, ayan, nakita nyo na, nilagay natin yung carrots, yung siling haba, tsaka yung leek natin. Sandaling-sandali lang, o diba? Kalalagay ko lang. Tapos tatanggalin nyo lang. Kasi gusto nating maging crunchy pa din yung gulay natin. Ayan. So, hindi natin siya sobrang lulutuin. Same thing with dito sa ating mga gigisahin. So, inuna lang natin yung onion at saka yung ating luya. Then, syempre, kailangan natin ng bawang kasi yan yung magpapasarap. Tapos, antayin lang natin ng konti and then kukunin na rin natin siya. Isa-separate na rin natin siya. Ayan. So, kailangan meron lang kayong parang ganitong klaseng sandok na parang may strainer para hindi kayo mahirapan na kunin yung mga ginigisa-gisa nyo. Ayan. So, kita nyo, ang dami pa rin ng mantika, diba? So, tamang-tama lang yan sa gagawin nating pagpiprito. And, yun yung magpapasarap sa prito natin. Kasi yung lasa ng mga gulay natin, yung ginisa natin, nandyan na sa mantika. So, makaka-add yan ng flavor. And, gumamit ako ng konting used oil at tapos new oil. Yun yung ginawa ko, guys. Kasi, yun yung magandang pamprito. Yung may konti kang used oil. Ayan. Pero yung used oil na yun, ginamit yata ni Daddy yun sa fried chicken. Yun. Or kung meron kayong ibang isda, pero wag lang yung sobrang lansang isda. So, ayan guys, tapos na yung ating prinitong salmon. Start na tayo. Kumuha lang ako ng konting mantika or nagtira ako ng konting mantika.
Then, nilagay na natin yung ating garlic, onion, at saka yung ating luya. Then, yung mixture na ginawa natin para sa sauce. Tapos, hahalu-haluin nyo yan. Guys, babantayan nyo lang yan kasi magiging parang transparent na siya. Parang jelly. Ayan, no, guys. So, yung nasa kaliwa. Tapos, nag-add lang tayo ng kinchay. Pwede kayo mag-add ng cilantro. Pwede rin kayo mag-add ng ibang gulay like bell pepper or pineapple. Ayan. Tapos na guys. I-assemble mo na lang siya. Ilalagay mo na lang. Bakit magkaiwalay yung aking sauce dun sa aking fish? Kasi request ni ate yun. Ayaw niya nakababad yung fish dun sa sauce. Pero pwede niya namang gawin yun guys. Nasa preference niya na lang yun. Pero kung titingnan mo, napakasimple. Pero parang nasa restaurant ka na rin, di ba? Kaya ikaw, lagi kang manood ng My Hope Vlog, mag-subscribe ka na, i-like mo, i-share mo. Ito ay basic na basic lang para sa ating lahat. Ang hirap mag-isip ng ulam araw-araw. Pero kung titingnan mo, simple lang naman yung mga ingredients natin, di ba guys? So, ayan na, kompleto na yung ating sweet and sour salmon head. So, till next time guys ha, nood ka lagi. My Hope Vlog. Till next time, bye!